Bakit may mga guhit o disenyo ang bakal na damasko? Kamusta mga kainhinyeriya? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung anong nangyayari sa likod ng isa sa pinakamaganda at pinakahiwagang likha ng metalurhiya, ang bakal na damasko. Malamang nakita mo na ang mga kutsilyo, espada at kahit mga alahas na may mga alon-alon at masalimuot na disenyo na parang may sariling buhay. Paano ba ginagawa ang mga disenyong ito at bakit sila mahalaga? Bago yon, ano ang bakal na damasko at saan ito nagmula? Ang kasaysayan ng bakal na damasko ay kasing yaman ng mga disenyo nito. Ang pangalang Damasco ay tumutukoy sa lungsod ng Damasco sa Syria na isang mahalagang sentro ng kalakalan kung saan ibinibenta at hinahangaan ang mga talim na ito. Gayunpaman, ang orihinal na bakal ay hindi doon ginagawa. Sa katunayan, ito ay nagmula sa India at Sri Lanka, sa anyo ng mga linggote na tinatawag na rods. Ang bakal na roots na ito ay natatangi na may espesyal na mikroestruktura ng mga banda ng carbide na nagbibigay dito ng maalamat na kombinasyon ng tigas, kakayahang mapanatili ang talim at pagiging nababaluktot. Ang mga espada na gawa sa material na ito ay kilala sa pagiging napakatalas, matibay at dahil sa mga banayad at umaagos na mga disenyo na lumilitaw sa ibabaw kapag pinakintab at pinroseso. Sa kasamang palad, ang eksaktong paraan ng paggawa ng bakal na roots, ang tunay na bakal na damasko ay itinuturing na isang nawalang sining. Pinaniniwalaan na ang proseso na kinabibilangan ng pagtunaw ng mga mineral ng bakal kasama ng uling sa mga selyadong sisidlan sa ilalim ng napaka-espesipikong mga kondisyon at sa mahabang panahon ay umaasa sa mga mineral na may partikular na komposisyon na naubos na o kaya naman sa mga teknik ng panday na naipasa lamang sa pamamagitan ng salita na nakalimutan na sa paglipas ng panahon. Noong bandang ika-18 siglo tumigil ang paggawa ng aserong roots at kasama nito nawala rin ang sikreto sa likod ng mga maalamat na talim na yon. Pero kung nawala na ang orihinal na proseso, paano ngayon nagagamit sa maraming kutsilyo at espada ang aserong damasko? Magandang tanong yan. Ang tinatawag natin na yon na aserong damasko na may mga nakikitang kakaibang disenyo ay kadalasan sa technical na termino ay tinatawag na pattern welded steel o aserong pinanday sa padron. Isa itong teknik na iba sa makasaysayang aserong hoods pero kaya nitong tularan at lampasan pa ang ganda ng mga disenyo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng iba't ibang uri ng asero para makalika ng material na may natatanging katangian. Kaya, paano nga ba ginagawa ang pattern welded steel para makalika ng mga disenyo? Nagsisimula ang proseso sa pagpili ng dalawa o higit pang uri ng asero na may bahagyang magkaibang mga katangian. Halimbawa, asero na may mataas na carbon content na mas dumidilim at asero na may mababang carbon content o may nickel na kadalasang nananatiling mas maliwanag pagkatapos ng proseso. Ang mga piraso ng asero na ito ay iniipon sa salit-salitang patong, parang metal na sandwich. Isipin mo na parang gumagawa ka ng lasagna, pero imbes na pasta at sarsa, iba't ibang uri ng metal ang ginagamit mo. Pagkatapos ipatong ang mga patong na ito, iniinit ang buong set sa mataas pero kontroladong temperatura, kung saan nagiging malleable o madaling hubugin ang mga metal. Doon nagaganap ang magic sa pandayan, kung saan pinagdidikit ang mga patong sa pamamagitan ng pagpukpok, prosesong tinatawag na paghinang sa pandayan. Ang init at presyon ang dahilan kung bakit nagkakabuklod ang mga ibabaw ng iba't ibang patong sa antas ng atom na bumubuo ng isang solidong piraso. Pagkatapos ng unang pagdikit, ang piraso ay hinahabaan, tinutupi sa sarili at muling pinaghihinang sa pandayan. Ang siklo ng pag-init, pagpukpok, pagtupi at pagdikit ay inuulit ng paulit-ulit. Bawat pagtupi ay dinodoble ang bilang ng mga patong at kung magsisimula ka sa 10 patong at tinupi mo ito minsan, magkakaroon ka ng 20 at kung tupi mo ulit, magiging 40 at tuloy-tuloy pa. Karaniwan ang makakita ng aserong damasko na may daan-daan o libu-libong patong. Ang pagtuping ito at pag-welding ang lumilika ng laminated na estruktura
na siyang basehan ng mga pattern. Para makagawa ng mas komplikadong mga pattern, maaring itwist ng panday ang piraso o gumawa pa ng mga uka sa ibabaw bago ang susunod na welding upang manipulate ng hugis ng mga panloob na patong. Kaya, ang mga disenyong ito ba ay maganda lang o may silbi rin sila? Bagaman ang pangunahing atraksyon ng bakal na damasko na may pattern ay ang kagandahan at ang kasanayang ginamit dito, ang mga disenyo mismo ay hindi lang para sa itsura. Ang kombinasyon ng iba't ibang uri ng bakal ay nagbibigay ng balanse ng katangian na hindi makukuha sa iisang uri lang. Halimbawa, ang mas matigas na bakal sa gitna ay maaaring balutan ng mga patong ng mas matibay na bakal. Kaya nagreresulta ito sa isang talim na matalim at matibay laban sa pagkabasal. Isa itong paraan ng inhinyeriya ng mga materyales na layuning mapabuti ang pagganap. At anong nagbibigay ng kakaiba at alon-alon na itsura na hinahangaan natin? Dito nakatago ang isa sa mga sikreto ng modernong bakal na damasko, ang paggamot sa asido. Pagkatapos ng pandayan, ang piraso ng bakal ay kinikiskis at pinakikinis hanggang maging parang salamin ang kinang. Sa puntong ito, hindi pa nakikita ang mga pattern. Ang paglalantad ay nangyayari kapag ibinababad ang piraso sa asido. Kadalasan ay ferric chloride. Ang asido ay kumikilos ng iba-iba sa bawat uri ng bakal na nasa mga patong. Ang bakal na may mas mataas na nilalaman ng nickel o perkloreto, kromo, halimbawa, ay maaari mas lumaban sa asido at manatiling mas maliwanag at makinang. Samantalang ang bakal na may mataas na nilalaman ng carbon ay maaaring mas mag-react na nagreresulta sa bahagyang mas magaspang at mas madilim na ibabaw. Ang pagkakaibang ito sa reaksyon sa asido ang siyang lumilika ng contrast at nagpapalinaw sa mga masalimuot na disenyo na nagbibigay ng impresyon ng 3D na guhit. Para ang asido ay nagpipintas sa metal, inilalantad ang sining na nakatago sa loob nito. Ang pinong detalye at kasalimuotan ng disenyo ay nakadepende sa iba't ibang salik, tulad ng bilang ng mga patong, uri ng bakal na ginamit, paraan ng paghawak ng panday sa blok ng bakal, at syempre, ang teknika ng pag-ukit gamit ang asido. Kaya, bawat piraso ng Damascus steel na pinanday sa padron ay natatangi. Isang tunay na obra maestra ng metalurhiya. Saan na makikita ang Damascus steel ngayon? At bakit ito napakahalaga? Sa kasalukuyan, ang Damascus steel ay ginagamit sa paggawa ng mga dekalidad na gawang kamay na kutsilyo para sa pagluluto at koleksyon. At panganggaso rin dahil sa kagandahan nito at sa maraming pagkakataon sa mahusay nitong pagganap. Matatagpuan din ito sa mga alahas, relo, mga pinasadyang baril at maging sa mga pandekораsyong bagay. Ang pagpapahalaga rito ay dahil sa komplikadong paggawa na nangangailangan ng mataas na kasanayan ng panday at sa pagiging eksklusibo ng bawat padron. Ito ang perpektong pagsasanib ng pagiging functional ng metal na may mataas na pagganap at ang estetika ng isang likhang sining. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka na. Kung hindi ka pa nakasubscribe, i-like mo na rin at i-activate ang kampanilya ng mga notifikasyon. Kung interesado ka sa aming nilalaman, pwede kang maging miyembro para matulungan kaming magpatuloy sa paggawa ng content at maalala ka sa aming mga video. At kung ikaw ay curious na malaman pa ang tungkol sa mga kursong inirerekomenda namin, iscan mo lang ang QR code dito sa gilid o i-click ang link sa description ng video para magkaroon ng access sa iba't ibang oportunidad na mapaunlad ang iyong mga kakayahan na siguradong makakatulong sa iyong karir. Ikaw, kumusta? Naranasan mo na bang makakita ng Damascus steel ng malapitan? May kilala ka bang gumagawa o nagpapanday ng ganitong klaseng bakal? Sa tingin mo ba may lugar ang sining ng metalurhiya sa mundo ng engineering? Ibahagi ang iyong mga karanasan at opinyon sa mga komento. May dalawang interesting na video dito na dapat mong panoorin para lumawak ang iyong kaalaman at mapukaw ang kuryosidad mo. Kung gusto mong tumulong, i-like ang video, mag-subscribe, i-activate ang bell at isaalang-alang ang pagiging miyembro ng channel. Yun lang mga mahilig sa engineering. Malaking yakap, kita-kit sa next video.